Ayan na, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back again sa ating channel, no? So meron tayong ginagawa dito, bali board po to, power supply board ng isang Sony 65 X80G yung kanyang model. So hindi po siya common and medyo mahirap po hanapan yung ganitong power supply. Na problema nito, wala siyang power kasi sumabog yung kanyang primary 6, yun, no? Primary 6 yung sumabog siya dahil pinamahayan siya ng langgam, yung maliliit na langgam yung namahay dito. Yan yung tama ng langgam. Ayan dito, yan yung pinamahayan yan. Yung mga natanggal na insulator na kulay green na naging yellow na. Nakita na yung copper niya, yun yung pinamahayan ng langgam. And sumabog po yung dito sa may standby natin. Standby portion, no? And dito, naputol na yung carding dito. Tapos, dito naman sa ating PFC, sumabog din yung side ng PFC natin. So, ang ginawa ko is, try kong paanda rin ito. Try kong i-revive na wala tayong gagamiting any modification. Palit parts lang tayo. E yung kanyang PWM ito. So, check na natin, daming sira dito, yung mga diode dito. Tapos, mga resistor, naging open siya, tsaka change value. Hanggang sa napunta na tayo sa may PWM nito ng ating standby. Pero wala tayong mahanap na ganitong parts, wala tayong mahanap sa online. Yung number nito sobrang liit, hindi makita. Basta sinerge natin to, nakuha natin yung number nito, pero walang available sa online, no? And wala rin tayong pwedeng pagkunan dito sa may spare natin sa shop kasi nga hindi siya common and mga bagong modelo pa to ng Sony. So ang ginawa natin dito kasi wala natin yung pamalit sa may PWM, naayos din natin yung bias niya, pero yung PWM natin wala tayong mahanap kasi nagka-problema na rin. Ginawa ko is nirevive natin yung binuhay natin yung standby portion niya by 4 wires module. So ginamitan na natin siya ng 4 wires module para mabuhay natin yung standby at saka ma-check natin kung normal ba, mag-usilit ba yung ating primary, makakalabas ba yung mga other pa na secondary supply tulad ng 12 volts supply sa may backlight and the rest ng mga supply. So ito yung connection niya. Bali yung 5 wires natin na ginawa ko is na-adjust ko yung trimmer. Pinakababang trimmer nito is nasa 4.6. So kung kailangan ng standby dito ng unit natin is 3.3. Pero itong level na sa may bandang likod 3.3, pero ang nilabas ng ating 4 wires, ang pinakababa niyang supply is 4.6. So ang ginawa natin is minodify natin yung 4 wires natin, minodify natin. So meron tayong tutorials kung paano siya i-modify. Tatanggalin natin yung kanyang opto, tapos yung opto mismo ng ating board yung gagamitin nating adjust. So yung kulay yellow, ayan, tanggal natin yung opto dito, tapos sa may pin number 4 yung yellow, tapos pin number 3 ground yung blue. So dito naman, ito yung kanyang opto. Meron tong medyo mahirap kasi itong mga ganitong design kapag i-forwards mo kasi medyo mahirapan ka sa pag-trace kung ano bang opto ang ginagamit ng ating standby. Kasi meron siyang mga feedback opto dito. Ayan, 3 opto yan. Kung sumahin mo lahat, nasa mga isa pang opto dito, 4 na opto yung meron sa my power supply na to, no? So ito yung opto na para sa standby, ano. Ayan, ito yung opto sa may standby. Kinat po natin yung copper niya para ma-disable na po natin yung side dito yung kanyang PWM saka mabias. So kinat natin yan, tapos kinekta natin yung ating kulay blue secondary. Ayan, kinekta natin yung kulay blue at saka kulay yellow dito naman sa dito na sa may ilalim. Ayan, yan yung connection niya. Yellow pin number 4, tapos primary side, tapos blue sa may pin number 3. Kita nyo ba? Ayan, yan yung connection natin ngayon. Ayan. So nakuha natin yung standby nito, napalabas natin yung standby 3.5 yung nasukat natin. Pero okay, sumabra ng 0.2, pero okay lang yan kasi nasa 3.3 lang yung 3.3 naman yung standby natin. So mapapansin natin dito, meron na tayo nilagay na 2K. 2K na resistor. Kasi pinurse on natin yon kasi yung unit nito is wala dito, no? Yung board na yung dala natin. Pinurse on natin yung unit natin, yung power supply natin para malaman natin kung
okay ba yung ating primary, mapapalabas pa niyan yung mga iba pang supply sa may secondary tulad ng 12 volts at saka yung supply para sa backlight, no. So ang ginawa natin ito kasi yung ano ito yung standby natin ito. Ito yung standby, yung 3.3. Standby yan. So, ano akong 2K na resistor, kinonect ko sa my P is on, sa my power on, para ma-check nga natin kung normal ba yung ating primary, mapapalabas na ba niya yung mga secondary supply, yung 12 at saka supply ng backlight. So, ito yung connection niyan. Ito na natin mamaya para masiguro nyo na ito yung standby, tapos ito naman yung P is on. Tapos ito naman yung backlight on. So, nakakaroon na rin yung supply ng backlight on natin. Kaya lumabas na rin yung supply na para sa backlight dito. 19.5 volts. So, check natin yung voltahe niya. Check natin yung voltahe. So, modify natin yung primary sa may standby. Tapos, pinorse on natin yung unit na to para ma-check natin na fully operated na ba yung power supply natin. Saksak ko lang. Then, nakaground na po yung negative natin sa may tester. On na po natin yung tester natin. Ayan. Then, saksak ko lang. Ayan, saksak lang. So, ito yung standby natin dito. Ito yung standby natin. Ito yung standby. So, makikita check natin yung standby. 3.5. So, volts, meron siyang standby. Tapos, yung 12 volts naman, dahil pinorse on natin, tapos yung force on natin supply, nasa, ano siya, 2.8. So, yung power on or P is on. 2.8, ginamitan natin ng 2K resistor, no? Ayan. 2.8. Yun. Tapos, ito naman yung 12 volts. Ito naman yung 12 volts. 12 volts natin. Meron na siyang 12 volts. Goods na. Then, ito naman yung supply. Ito naman yung supply ng backlight natin. Ayan. Ayan. Nasa 19.2. So, okay. Nakalabas na po yung secondary supply, no? Yung mga ibang secondary supply natin. So, ibig sabihin yan, fully operated na po yung primary natin. Then, ito naman yung T-con on natin. Ito, T-con on. So, meron siyang, yun, meron din siyang 12 volts, no? 12 volts. Tapos, ito naman yung backlight on natin. Backlight on. Backlight on, meron siyang 3.3. Ayan. So, ito lang yung gusto kong ibahagi kung paano mag-force on at paano i-troubleshoot yung, paano maglagay ng 4 wires, no? Sa mga ganitong design ng supply. So, babalik tayo ko lang para makita nyo yung likod nito. Ito na, baliktad na po natin, no? So, ito yung connection niya kanina. Yan, ito primary side to. Ang opto natin, yellow, pin number 4. Tapos, blue, pin number 3. So, ito naman, meron mang label dito. Ayan, meron tayong label dito. Sana yan? Meron tayong label dito, ito. Backlight on, power on, standby 3.3. Dito tayo nagkabit ng 2K resistor para ma-force on natin yung unit natin, no? Yan, tapos T-con 12, okay yan. T-con 12, rig 12 volts, okay, lumabas na yan. Tapos dito naman 19 volts yung B-lead, VCC. Ayan. So, yun lang yung gusto ko yung bahagi sa araw na to, no? Tatlong ano siya, bali 4 na opto yung gamit, ayun, no? Isang opto, tapos tatlong opto dito. Pero yung sa may gitna nito, ito yung para sa standby niya. Yan yung opto sa may standby niya. So hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanonood. No? May God as always. This is your service. Brian Rosette. See you on our next video. Bye-bye.